Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezra chapter 8. Ang mga bumalik mula sa Babylonia. Ezra chapter 8 verse 1. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia. Sabayan niyo ako ng basa guys, para pare-pareho tayo dito matuto sa libro ng Biblia. Okay, ulitin ko. Ezra chapter 8 verse 1. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Ezra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Verse 2. Sa angkan ni Phinehas ay si Gersom, sa angkan ni Itamar si Daniel, sa angkan ni David ay si Hatos. Verse 3 na anak ni Zechanias. Sa angkan ni Paros ay si Zacarias at ang mga kasama niyang 150 lalaki. Verse 4 sa angkan ni Pahat Moab ay si Eliehonai na anak ni Zerayas at ang kasama nilang 200 lalaki. Ba't ganun guys? Ang laging binabanggit sa Bible, puro lalaki lang. Paano yung mga babae? Okay. Verse 5. Sa angkan ni Zato ay si Sikanayas na anak ni Jahaziel at ang kasama nilang 300 lalaki. Verse 6. Sa angkan ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Verse 7, sa angkan ni Elam ay si Isaiah na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Verse 8, sa angkan ni Sephatias ay si Zebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Verse 9, sa angkan ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiel at ang kasama nilang 218 lalaki. Verse 10, sa angkan ni Bani ay si Selomit na anak ni Josephias ang kasama nilang 160 lalaki. Verse 11, sa angkan ni Bibay ay si Zacarias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Verse 12, sa angkan ni Azgad ay si Johanan na anak ni Hakatan at ang kasama nilang 110 lalaki. Verse 13, sa angkan ni Adonikam ay sina Eliepelet, Jehiel at si Marias ang huling dumating bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Verse 14, sa angkan ni Bigvai ay sina Yutai, Zakhor at ang kasama nilang 70. Nagtataka talaga ako, bakit puro lalaki kasama nila? Wala bang babaeng kasamang bumalik sa sa Babylonia? Ay sa Jerusalem? Yung mula sa Babylonia guys na binihag. Puro sila lalaki bumalik. Tapos wala man lang nilista ritong babae. Unfair masyado Paano naman tayo mga kababaihan hindi kasamang bumalik? Humanap si Ezra ng mga Levita. Verse 15, sinabi ni Ezra, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahaba at 3 araw kaming tumigil doon. Nalaman ko roon na may mga pari sa grupo ngunit walang Levita. Verse 16, dahil dito ipinatawag ko ang mga pinunong sina Eliezer, Ariel, Semayas, Elnatan, Jarib, Elnatan. Ba't dalawa ang Elnatan niya? Ayun yung kasunod ni Semayas, Elnatan, tapos Jarib, kasunod ulit ni Jarib, Elnatan ulit. So, dalawang magkapangalan. Nathan, Zacarias, mahilig sila sa Nathan guys.
Kasi yung Elnatan, yung Nathan, dinugtungan lang ng El. Tapos Nathan, yung sumunod sa Elnatan naman, Nathan ulit. Zacharias at Mesulam at ang mga gurong sina Joyarib at Elnatan. Verse 17, isinugo ko silang lahat kay Aido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanya mga kapanalig na maggawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Verse 80, sa tulong ng Diyos ay ipinadala nila sa amin si Siribayas, isang matalinong lalaking Levita na mula sa Angkanimali. May mga kasama siyang anak at kapatid. Ayun, at least dito may kasama ng anak. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuoang bilang ay 18. Hindi binanggit kung ang mga anak niya ay babae or lalaki. Basta may kasama siyang anak at kapatid na ang kabuang bilang ay 18. Verse 19, ipinadala rin nila sina Hashabias at Jisayas na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Verse 20, nagpadagdag pa sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga ninono ay inatasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan. Pinangunahan ni Isra ang mga tao sa pag-aayuno at pananalangin. Guys, importante talaga yung fasting. Kahit nung araw, nag-aayuno sila. Nagfa-fasting sila. Okay, verse 21. Doon sa pampang ng ilog Ahaba, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. Verse 22, nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napupuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Verse 23, nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Ang mga handog para sa templo. Verse 24, mula sa mga nandito tayo guys sa Ezra chapter 8 verse 24. Mula sa mga pangunahing pare ay pinili ko sina Siribayas at Hashabias at 10 iba pa na pawang mga kamag-anak din nila. Verse 25, pagkatapos ay tinimbang ko at ibinigay sa mga pare ang mga pilak, ginto at lalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Verse 26 to 27, ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo, at 4 na guhit at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Ito guys, gamit talaga to dati sa Jerusalem, kinuha lang na Babylonia, tapos binalik na naman sa kanila. Parang sa atin lang. Alam niyo yung Balinggiga Bills ba yun? Diba, nung sakopin tayo na Amerikano, tapos yung nakuha yun doon sa, sa lugar ng Samar ba yun? Basta yun, yung Balanggiga Bills. Yung history natin, diba? So, parang binalik lang din sa atin. Ganon din sa kanila. Binalik lang din sa kanila. Verse 28, sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninono. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Bilisan na natin guys, malapit na yung oras ko. Verse 29, ingatan ninyong mabuti ang mga ito at hanggang sa makarating kayo sa templo sa silid ng mga pari kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angka ng Israel sa Jerusalem. Verse 30, pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik
sa Jerusalem. Verse 31, umalis kami sa pampang ng ilog Ahaba at naglakbay patungong Jerusalem noong 12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pagnanalakay at pananambang na mga kaaway. Verse 32, pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. Verse 33, noong ika-4 na araw, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyan. Ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas, at ang mga Levitang sina Jozabad na anak ni Josue at Noadias na anak ni Binoy. Verse 34, ang lahat ay binilang at tinimbang at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Verse 35, ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 turo para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y sinunog bilang handog kay Yahweh. Verse 36, ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Naku po, ang hirap, ang nipis na naman. Yan, nadudoble siya. Nasaktin na kaagad. Nadudoble ng ano. Ayan. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga ito. Ulitin ko yung verse 36 guys. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Bukas na itong chapter 9 guys. Nalaman ni Israel na may mga Hudiyong nag-asawa ng di-Hudiyo. So, bawal pala sa kanila yan guys. Bye everyone. God bless.